Kamusta mga air signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong nangyayaring situation sa iyo gamit ang Tasa reading at saka itong mystical card. Ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung ipinapakita ng Tasa para sa mga air signs. Pasensya na guys kung hindi nyo masyadong makita. Pinapakita na merong person na nag-uusap patungkol sa kapalaran ng relasyon or ng pamilya. Ang ilan sa inyo pinag-uusapan nyo ito ng person mo bago matulog. Kontento ka sa buhay mo. Kung meron ka mang karelasyon, pareho kayong kontento. At saka napapansin ko lang sa cup na ito na marami kang kaibigan, mag-ingat ka lang sa hindi totoo. Pero marami naman yung totoo sa iyo. Noon man ito or ngayon, isa sa mga kaibigan mo ang may gusto sa iyo or nagkagusto. Swerte ka sa karir mo o kaya sa negosyo. Ang ilan sa inyo namatayan ka ng hayop at yung pet mo na yon ay nasa paligid pa din siya. Kasi yung panahon na magkasama kayo, hindi man kayo naglalaro, nakikita ka niya, binabati mo siya, magandang memory sa kanya ito. Ang ilan sa inyo, pwedeng second life or third life mo na ito, maybe na aksidente ka or nagkaroon ng malubhang sakit. At saka napapansin ko rin na katulad na sinabi kanina, friendly ka at saka marami kang kausap. Maybe parte ito ng trabaho mo. Sakto sa iyo yung napili mong trabaho. Ang ilan naman sa inyo, buhay pa yung pet mo. Pero nagsiselos siya. Lalo na kung yung atensyon mo nasa iba. At saka ang ilan sa inyo sa career, kung nahihirapan ka ngayon, pansamantala lang ito. Kasi mamahalin mo na yung trabaho mo at saka mamamaster mo ito. At saka bukod sa mabilis or tuloy-tuloy yung daloy ng swerte sa buhay mo, yung mga pangarap mo ay unti-unti mong matutupad. May mga kasawian man na mangyayari, makakayanan mo tong malagpasan. Mas magiging mature at responsable ka sa buhay mo. At saka ibibigay na sa iyo yung matagal mo nang hinihiling ng universe. At saka makakaya mo yung sarili mo na kahit hindi ka umasa sa iba. Pero hindi yan yung iniisip mo yung umasa kasi focus ka at saka matatag. Makakakilala ka rin ng taong susuporta sa iyo na para makamit mo yung tagumpay. Responsable din itong mga taong makikilala mo. Tutulungan ka nila sa pagkamit ng tagumpay mo. Kapag ka nakakatanggap ka ng tulong, huwag ka nang mahiya or tumanggi. Ang dapat mo na lang gawin ay yung matutong makisama at lumingon sa mga taong nakatulong sa iyo habang hindi maganda yung sitwasyon mo. Alamin pa natin dito sa mystical cards kung ano pa yung ibang detalye. Itong unang mystical card mo ay marriage. Pareho niyong mahal ang isa't isa ng person mo. At saka kahit nung hindi pa kayo kinakasal, patuloy yung communication niyo ng person mo. Nang malaya niyo nasasabi ba yung mga gusto. At ang relasyon niyo, ang pareho niyong tingin ay biyaya, blessing. Ito yung pinagdadaanan ng relasyon nyo ng person mo. Hindi lang naman nito patungkol sa financial.
kundi patungkol din sa feelings. At saka ang ilan sa inyo, yung person na nagugustuhan mo, hindi naman dahil sa ayaw niya sa love, pero marami siyang responsibilidad na mas hinaharap sa ngayon. Pangarap din niya na magkaroon siya ng sariling pamilya. Kaya sinasabing gusto ng sariling pamilya o kaya karelasyon kasi gusto naman na siya yung maalagaan ba. Yung may magbabalik ng totoong love. At saka merong koneksyon na dati magkarelasyon kayo or magkaibigan o kaya magkasama sa trabaho. Gamit naman ng tarot cards, alamin naman natin yung feelings ng person sa iyo. Kahit na marami na akong nasabi sa mystical cards. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. At saka maganda yung mystical cards mo kasi kahit na may mga iba't ibang problema, may kakulangan, yung pagmamahalan nyo ng person mo solid. The Chariot, Knight of Cups, Queen of Cups. Unahin muna natin yung career. Yung career mo, sa Pilipinas man ito or sa ibang bansa, maganda yung ipinapakita. Ito lang yung iwasan mo. Yung maliit na problema palalakihin. Yung bang parang artista, hindi lahat fans mo. May mga taong against sa mga naiisip mo or plano. Sa mga naghahanap naman ng trabaho, makikita mo ito. Pero sa ibang lugar or ibang bansa, hindi sa kung saan ka nakatira. Ang ilan sa inyo malilipat ka ng trabaho, pwedeng lugar o kaya posisyon. Sa tasa reading, pinakita na. Kahit dito sa tarot cards, pinapakita pa rin na may mga taong susuporta sa iyo. Nakikita kasi sa iyo yung kasipagan sa negosyo mo man or trabaho. Ang ilang single, nakatatlong cards ka na kahit hindi ka interesado sa person na ito, sobrang interesado talaga siya sa iyo. Lahat ng nakikita niya maganda. Or bumibilib sa katangian na meron ka. Yung feelings ng person na ito, pwede niyang sabihin sa'yo, i-message ka or tawagan. Soon, masasabi na ng person na ito yung feelings niya sa iyo. Sa mga nasa relationship naman, ang tingin sa'yo ng person mo, yung feelings niya sa'yo. Ikaw yung good husband or wife material. At saka, pinapaalala ng cards na ito na yung honesty, yung pagiging totoo, at saka kung meron mang mga bagay na hindi mo kaya, kailangan sasabihin mo sa person mo. Kasi yung person mo, maarugain, at saka napaka-gentle niya na person. Romantic. Halimbawa, may sabihin man siya sa yung hindi maganda sa pandinig mo, pero aamuin ka pa rin niya. Kasi solid yung pagkakaisa ng relasyon nyo. Magpakasal man kayo or hindi. Kalma at payapa yung relasyon nyo ng person mo. Ito naman yung next card. 5 of Swords, Ace of Swords, at 9 of Wands. Nakadalawang cards ka na anuman yung pinagdaraanan mo sa buhay.
malalagpasan mo ito. Ang ilan sa inyo ginawan ka ng hindi maganda, kaya yung parusa dito, pwedeng makulong yung person. Yung panloloko, merong nasugatan, yung mga ganun ba? Lalo na sa mga kababaihan. Huwag ka na masyadong mag-worry na kahit na nagpapatuloy yung ipinaglalaban mo, matatapos mo ito. Na makukuha mo yung hustisya. Ang ilan sa inyo sa financial, sinasabi ng person mo or maybe ikaw na okay ka lang, okay yung financial nyo, meron kayong pagkukunan, pero ang totoo wala. Kumbaga, kinakapos. Kaya ka nagkakaroon ng mas matinding problema kasi hindi ka nagsasabi. Mas maigi na magsabi ka, magpakumbaba, na kailangan mo ng tulong sa financial. Kung hindi ka pagbigyan ng iba o matulungan, huwag mong isipin na ayaw kasi nilang tulungan ka. Kasi namomroblema din sila, tulad mo. Para sa ilang single, kung naghahanap ka ng karelasyon, pwede naman. Pero ang sabi dito sa mga cards, hindi ito yung tamang panahon. Kasi bukod sa marami kang kakompetensya dun sa person, hindi pa talaga sure itong person na ito kung makikipagrelasyon ba siya or hindi. Kasi fresh pa or kailan lang na naging broken-hearted itong potential person. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nagkaroon ng space ang relasyon nyo ng person mo. Nagkaroon ng hadlang, pwedeng third person o kaya yung priorities. Pero kahit na nagkaroon ng kaguluhan sa relationship nyo ng person mo, maayos nyo pa rin ito ng person mo. At once na naayos nyo na yung problem nyo sa relasyon, pareho nyo nang poprotektahan ng person mo, yung relationship nyo. Teka lang guys, naupos na yung kandila ko eh. Kung meron mang emotional baggage na nararamdaman, alisin na ito sa isip or nararamdaman para hindi magkaroon ng delay or hadlang sa relasyon. Kung gusto ng changes sa relasyon, kailangan ipakita yung effort at saka sabihin sa person. At saka single ka man or nasa relationship, yung pag-alala sa nakaraan or yung pagkakaroon ng connection, ito yung makakasira or magiging hadlang na para mapabuti ang buhay mo or maudlot yung blessings. At saka ang ilan sa inyo, meron pang connection or nagkaroon ng connection sa past person. Yung past ang nagiging dahilan, kaya ang ilan sa inyo hirap na magkaayos ang relasyon. Guys, general reading ito kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na rin magpalit kung si person mo ito o ikaw. Page of Swords, the Hermit, at Queen of Wands in reverse. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, hindi naman siya maluba na problema sa kalusugan, kundi mga minor injuries. Ang ilan kasi sa inyo, merong person na naaksidente, pero hindi ka naman lubang nasaktan. Pero para sigurado, magpatingin ka pa rin. Kasi may mga injuries na hindi visible sa panlabas. Ang ilan sa inyo ay good health, pero may mga person na hindi mo inaakala na magkakaroon ka na ng baby. Para sa mga single, kapag ka nagmahal ka, pure. Totoo yung ipinaparamdam mo sa person. Sa sobrang totoo, nalalaman tuloy ng mga manloloko
na chance nila. Pwedeng lokohin ka sa financial or emosyon or pareho. Ang malungkot nito, yung ibinigay mo na, mahihirapan ka ng bawiin. Lalo na kung patungkol ito sa financial. At saka ang ilan sa inyo, kung patungkol sa love, medyo matatagalan yung healing. At saka sa ilang single, akala mo kayo na talaga nung person. Pero yung person, hindi niya itinuturing na relasyon yung nangyari sa inyo. Mabuti na yung nalaman mo yung katotohanan kaysa sa magtagal pa na masaktan ka. Ang ilan naman na nasa relationship, nagkaroon ng space sa relasyon nyo ng person mo. Ang ilan naman, tuluyang ka nang nakipag-break sa person mo. Nakadalawang cards na ang ilan sa inyo, cheating yung naging issue sa relasyon. At hindi mo gusto makipag-usap sa person mo. Ito naman yung bottom of the deck. The High Priestess. Na kahit dito, pinapakita na gusto mo muna ng space, kapayapaan, at saka lumalayo ka talaga sa hindi nakakapagpasaya or hindi nakakatulong sa iyo. At saka ang ilan sa inyo, naging malihim ka din. Lalo na't hindi kayo magkasundo ng person mo. Hindi ka updated sa social media or hindi ka muna nakikipag-usap kahit kanino. At ito yung nagiging daan, yung pagiging kalma at saka yung oras mo para sa sarili na malaman kung ano yung mga gusto mo at kung bakit ito'y nangyayaring problema sa buhay mo. Ito rin yung daan para sa healing. Naka-3 cards ka na. Ito naman ang message ng spirit guide mo. Maganda itong message ng spirit guide mo. Itong bathe in divinity. Ibig sabihin magkakaroon ng fresh start ang buhay mo. Clarity din para sa sitwasyon na nangyayari sa iyo. Itong pure and unconditional love. Naka-2 cards ka na para sa kalayaan. Di ba sinabi na ng tarot cards na makukuha mo yung hustisya na para sa iyo. Maraming changes na mangyayari at saka maharap mo na yung mga challenges kahit gaano man ito kahirap or challenging sa iyo. Naka-3 cards ka na rin para sa paninindigan na kahit ikaw lang mag-isa, itutuloy mo yung ipinaglalaban mo. Siya nga pala guys, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman, yung ilan sa 12 zodiac na nangunguna sa reading na ito. Pwedeng sa mga tarot cards ka lang makaka-resonate or hanggang dito sa charms. Scorpio, Capricorn, Leo, Sagittarius, Aries, Cancer, at Gemini. Ito naman yung letters na posibleng andito yung pangalan ng person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy.